Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa Senado na headed by Senator Marcoleta ay ang ang mga tanong dito ay napakalabo ng mga sagot nitong mga invited guest na mga kontraktor, pero mukhang may ituturo at dawit na naman dito ang pangalan ng dating Pangulong Digong. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng sa iyong araw, atin panoorin. Uminit ang usapan. May expose si Duterte. Senator Marcoleta hinarang si Senator Soto dahil ma-expose si Pangulong Duterte. Panoorin natin ito. Whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? 2016 onwards, yes, 2016 onwards, right. We would like to clear the reason. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Sa unang bahagi pa lang ng pagdinig, ramdam na ramdam ang tensyon. Pero teka, bakit parang biglang tila umiwas si Senator Marcoleta? Ito, paano nga ba? Kapag medyo mabanggit na ni Sara Diskaya ang pangalan ni Digong, ay biglang sisingit si Marcoleta at pahintuin niya si Soto para mawala ito sa konsentrasyon ng kanyang tanong. Kaya dito, di ba, sabi ko nung nakaraang video ko na dawit na naman si Digong dito. Dahil ang taon na na-accumulate nitong mga Diskaya ang kanilang bilyon-bilyon ay nagumpisa sa 2016. Sino bang nakaupo diyan? Di ba? 2017 hanggang sa ngayon. At yumaman sila, nagiging bilyonaryo 2022 eh. Kaya dawit talaga dito si Digong kahit saan natin tingnan, kasi yung mga construction company ng mga Diskaya ay Siam, so pwedeng tatlo doon ay kay Digong o kanino man sa administrasyon, hindi yon lahat kay Diskaya ang mga construction company na yon, kasi sobrang dami naman. At mayroong pagkakataon na yung Siam lang pala ang maglaban-laban sa bidding eh. Kaya yung lalabas ay yun pa rin, Diskaya pa rin na construction yung makakuha ng bidding, kasi sila nga lang eh, kasi meron silang Siam na kumpanya sa construction na nagbibidding, sila yung naglaban-laban lang. At minsan nakasingit din yung Wawawi or Wawaw Construction Firm, at yung isa pa na bugos din na tinatawag na Sims. At yung dalawa na yun, duda rin ako na hawak din yun ng mga politiko, dahil talagang ang mga project nun ay ghost projects. At dito rin kay Diskaya ay merong sa Siam na kumpanya diyan, hawak yan ng mga, palagay ko hawak ng mga congressman o ilang senador na tiwali. Kaya ito, kapag nagsasalita na si Soto tungkol kay Duterte, medyo mapaihi si Sara Diskaya Duterte. Sara Diskaya napaihi dahil sa ang mga tanong dito ay papunta kay Digong eh. Baka magkamali siya na sagutin niya na oo kay Digong yung tatlong kumpanya, lagot siya, baka siya maano, di ba? Alam niyo naman ang mangyayari. Kaya ito talagang hindi lang bilyonarya to, trilyonarya itong mga Diskaya. Kasi nga yung kanilang 28 luxury cars, hindi kasama yung yung iba na mga Fortuners lang, mga mga Ranger, ay hindi yun kasama, kasi mga para lang yun sa mga tauhan nila, pero sa kanila yun. Pero yung luxury cars, we're talking about 3 million to 40 million each na matatawag natin na luxury cars, ay mag-umpisa siya sa presyo na 3 million hanggang 40 million. Mamaya meron akong gawing vlog tungkol sa mga presyo ng mga luxury cars nitong mga Diskaya, na kahit milyonaryo sa Amerika at Europa ay walang ganyang klaseng mga sasakyan na ang dami-dami at bilyon-bilyon ang halaga. Grabe mga kababayan. Patuloy tayo dito sa paggigisa ni Tito Soto
dito kay Sara din pala pangalan, no? Sara Diskaya. At bakit tila pinutol niya agad ang tanong ni Senator Soto? Totoo bang time's up na ito o may mas malalim na rason? Dito nagsisimula ang init. Mula pa noong 2016, hindi nawalan sa usapan ang pangalan ng dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Oo, siya ang naging pangulo na naglukluk ng ilang mga opisyal sa pwesto. Pero kapag binanggit ang pangalan niya sa gitna ng investigasyon, laging may kaba. Kaba kasi baka may sumabog na revelasyon. Kaba kasi baka may mailantad na ayaw sanang lumabas. Ayan, sa palagay ko dyan ay ano na yan eh. Pinagsabihan na yan si Diskaya nitong mga senador na kakonsaban niya dyan o mga congressman na wag mo talaga ituro kami kasi malilintikan ka. Ganyan yan eh. Baka pati yung mga ari-arian mo lahat ay amin kukunin. Ganun yun. Kaya hindi talaga magsasalita yan si Sara Diskaya. Hindi niya maituturo itong katulad kay Bungo, merong construction yan. Diba? Hindi niya maituro si Duterte, meron din construction yan. At pwede, sabi ko na kanina, baka yung 3 o 2 sa kanyang mga kumpanya ay pagmamayari ng mga senador at congressman na mga scammers din. Kaya napaihi na lang dito si Diskaya dahil nga yung mga sagot ay talagang tumatama sa kanya at totoo. Ito si Tito Sen ba naman kung magsagot, di ba? Direkta-direkta. At merong basihan yung mga sagot ni Tito Sen. Kaya appointed pala by Digong itong si parang nakabakir si Digong dito kay Diskaya sa mga Diskaya para makuha yung DPWH projects na yan. Kaya pala sa 3 taon na ay 419 projects ng DPWH ang nakuha nitong mga Diskaya sa year 2021-2022. Kaya pagdating ng 2022 ay biglang bilyonaryo kaagad sila. Ngayon ay trilyonaryo na, mga kababayan. So ito, si Bato, paano-ano pa rin ito. Akala mo hindi scripted eh. Iba ka ituturo ito mamaya, di ba? O bukas. Kaya sabi ng iba, dapat ombudsman na ang mag-imbestiga nito kasi sa Blue Ribbon Committee ay marami rin diyan ang kasabwat nitong mga kontraktor na mga scammers na ito. Hindi may turo ni Diskaya kasi nakatingin sa kanya eh. Nandyan lang sa palibot yung mga kasama nila, yung mga kasabwat. Ayan, sa pag-scam ng budget ng gobyerno sa DPWH. Alright, balik tayo sa video courtesy sa atin ng sa iyong araw. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to. Ang tanong na kumikiliti, na-appoint ka ba ni Duterte o Ayan. ni Marcos? Simpleng tanong yan, pero may laman. Patay. Ito ay may kinalaman sa hearing ni Diskaya. Kung si Duterte ang nag-appoint, therefore may bigat ang susunod na usapan. Kung si Marcos naman, ibang direksyon ang kwento. Pero bago pa man lumalim ang linya ng tanong, Marcoleta agad ang sumalo. When they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung ibang gustong magtanong. Sige, let me just re-emphasize. Ayun, sinalo kagad ni Marcoleta para maputol yung pagtatanong ni Tito Sen ay baka biglang mabulalas ni kasi nakaihi na nga eh. Baka mabulalas ni ano lang yan, ano bang tawag doon? Nakadiaper yan eh, si Diskaya. Kaya nakaihi na yan, kanina pa. At baka mabulalas niya nga na si Digong ang nag-ano sa kanya eh. Alam ni Tito Sen na back up siya ni Digong. Kung appointed ka ni Digong, siguradong merong sharing si Digong doon. Kaya nga sabi ko noon na hindi talaga pumapalpak ang aking mga analysis. Lahat ng sinasabi ko ito na ngayon, di ba? Alam pala nila Tito Sen eh. Pero bago lumabas tong video na to, sinabi ko na dawit na naman diyan si Digong. Dahil nga 2016 nag-umpisa eh. Ang bidding niya sa gobyerno at 2022, 2021
naka-acquire na siya ng bilyon-bilyon na pera dahil sa DPWH. Sino bang nakaupo sa 2021 from 2018 to 2021, di ba? Mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo, ay nababasa nyo ang iniisip ko, ay ganoon din ang iniisip nyo. Kaya ito na, Tito Sen na nagsasabi na appointed si Diskaya ni Digong sa DPWH para makakuha ng mga biddings. At hindi lang yan, siyam ka shadow. Shadow ang tawag natin dyan kasi nasa likod. Siyam ka shadow companies, construction company, ang hawak ni Diskaya para siguradong pagpasok nila sa bidding, sabay-sabay yun ng mga kumpanya. At out of 9, isa doon ang mapipili, which is isa pa rin ang may-ari, mga Diskaya pa rin. Pero merong nagbacker sa likod na may hating, sabihin natin 30% o 40% sa kinikita ng Diskaya Construction. So yan ang klarong-klaro mga kababayan, di ba? Tito Sen magaling, kaya itong si Marcoleta ay salag ng salag Kapag ang topic ay papunta na kay Digong, pinuputol kagad niya. Kaya bakit naman tinalaga ito as Blue Ribbon Committee Chairman? Nagkaroon tuloy ng ng kunting bias na hindi masyadong halata. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng sa iyong araw. Lahat po dapat makapagtanong but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Bakit tila hinarang? Ayun, Sabi hinarang. ng iba, normal lang daw yun. Parte ng depensa. Sabi ng iba, time's up na talaga yun. Pero kung titignan mo mabuti, bakit tila kinakabahan? Pero kung wala namang dapat ikatakot, bakit kailangang pigilan si Senator Soto? Therefore, may posibilidad ba na may iniingatan? Atin pang itong pakinggan at panoorin mga kaibigan ng buo. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards, may follow-up Yes, ba? sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Ayun, pinutol na naman. Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Sa inyong napanood kaibigan, ano sa tingin nyo? May malalim ba na koneksyon ang dating Pangulo? May tila pinoprotektahan ba si Senator Marcoleta? Ikaw na ang humusga kaibigan. Ayan, kayo nang humusga mga kababayan. Di ba Marcoleta talagang DDS yan? At kahit ngayon ay pinoprotektahan pa rin nila ang pangalan ni Digong dahil nga sa 2028 ay tatakbo si VP Sara pagka-presidente kung hindi siya arestuhin ng Interpol. Kasi nakaumang na sa kanya ang search warrant ngayon ng ICC kay VP Sara. At kung hindi siya dito makuha sa yung impeachment case kasi nabasura na, ay Interpol na ang bahala sa kanya at ICC. Kaya ito si Tito Sen, makikita naman natin sa pagmumuka ni Sara Diskaya. Siguro pagbalik nito sa bukas, sa hearing, ay makapal na yung gamit niya na diaper. Kasi ihi ng ihi siya Grabe talaga magtanong si Tito Sen. Kahit si Jinggoy Estrada ay tinitira siya At alam ng mga senador ang sikreto niya, alam kung ilang proyekto, alam kung magkano yung halaga ng kanyang mga assets, kaya hindi makapag-deny. Dapat tawagin dito ang kanyang ipapatawag din yung asawa niya na si Corley ba yung Corley Diskaya, para tingnan natin kung iisa lang yung mga sagot nila, ibig sabihin totoo. Pero kapag magkakaiba-iba ay hindi totoo, di ba? Kaya
atin abangan. Baka bukas ay meron na namang bagong sesyon ang Senado at marinig natin kung talagang maibulalas ni Sara Diskaya ang mga pangalan ng Duterte na kalahok pala dito sa tinatawag na flood control scams ng DPWH. Okay, so tapusin na natin ng video courtesy ng Sa Iyong Araw. Pero sa harap ng lahat ng sigalot, may isang pangalan na hindi pwedeng harangin, hindi pwedeng takpan at hindi pwedeng iwasan. Therefore, sa dulo ng lahat, sa ating Panginoon Jesus pa rin tayo babagsak. At ito ang totoong liwanag. Sabi nga sa 1:8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ayan, totoo yan mga kababayan. Ang sinabi ni Jesus na dapat susunod tayo sa Kanya para marating natin ang liwanag. Pero sa mga scammer na yan, ay walang Jesus sa isip niyan. Itong kay Diskaya nga, ang construction niya, mga pangalan ng mga santos eh. Saint Luke, Saint Mark, Saint Timothy, kung sino pang Saint Francis de Assisi, sino pang Saint na kamote, di ba? Lahat ay santos eh. Para sabihin na mabait sila. Yun pala, sa likod ng karangyaan ay nagnakaw sa pera ng bayan sa paraan na hindi maganda. Hindi fair na klaseng construction company ang Diskaya. At merong isang mataas na ranggo sa gobyerno na tila yumayaman ng yumayaman dahil sa kita ng kumpanyang ito na nagbibigay ng komisyon. Di ba mga kababayan, ano sa palagay nyo, sino ang makapangyarihang tao na nasa likod ng endorsement ng DPWH project para maibigay ito sa mga Diskaya? Paki-comment sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang sa channel na kabisita, huwag niyong kaligtaan i-subscribe ang channel para palagi tayong updated at malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat.